nabawasan na dito, oh. So palagi ko hindi dito kasali. So mga guys, sumuka natin pumunta doon sa kabila kung ano na ang sitwasyon sa project. Okay. Hello, good afternoon to each and everyone. Welcome back to our channel Singapore Like Cebu. This afternoon mga guys ay i-share ko sa inyo ang update sa Metro Cebu Expressway. So, kumustahin na natin kung naipagpatuloy ba ang project sa tinatawag na Naga to Danao project, which is called Metro Cebu Expressway. Pero nabalitaan natin na ito ay pinahinto daw ni Ma'am Gwen Garcia. So ayon dito sa makita natin dito sa Google, ayon dito sa Google, no, sinesearch natin sa Sunstar Philippines, Garcia orders DPWH to stop Metro Cebu Expressway. So ayon din dito sa Philippine Star, philstar.com, no? Si Governor Garcia stops Metro Cebu Expressway project. Okay, click na natin. So ayon dito mga guys, Cebu, Philippines. Cebu Governor Gondolin Garcia has ordered the Department of Public Works and Highways 7 to temporarily stop the construction works of the Metro Cebu Expressway (MCA) project following some environmental and safety concerns. Yan mga guys, so na-stop kasi sa safety ng mga tao doon sa Metro Cebu dahil sa nangyari sa landslide last year, no? Sa Oktubre noong nakaraang taon. So ngayon mga guys, puntahan natin ang Metro Cebu kung kumusta na. So yun mga guys, hintayin mo natin sandali. Nandito tayo ngayon mga guys sa Barangay Inayagan, Banda. Dito makikita natin na dito na side sa Barangay Inayagan, no? Dito ang part makikita natin dito may mga pagbabago, no? Dito na side sa itaas kinakating na naman nila kasi siguro nagduda sila na mag-landslide naman sa future. So may umaakyat na bakpo doon sa itaas, no? At makikita natin dito, akyat sana tayo dito sa kabila kasi gusto nating mapuntahan doon sa ibabaw upang makita natin ang sitwasyon, kaso hindi ako nag-akyat sa yung hagdanan kasi malagay ko parang tutumba. So yun, nag-proceed na lang tayo dito sa may landslide talaga, landslide area. So makita natin dito sa landslide, ganoon pa rin ang sitwasyon. At saka na-notice natin mga guys na grabe, sobrang ano talaga ang nakakatruma yung pangyayari
medyo malaki ang pagbaba sa lupa galing sa original na level, no, parang almost 3 meters ang baba, no, makita naman natin dito sa picture. Sure tayo, makita naman na medyo maliit tayo kumpara doon sa natipak na kalsada, no? So medyo malaki talaga ang gagawin dito mga guys, no, sa mga engineers in charge dito, na kailangan talaga nilang i-check yung soil, at iwan ko kung ano pa ang mga process upang makontinue ang project na ito na safe, na wala ng landslide na mangyayari. So for first time talagang kailangan ng soil testing, no? Kailangan ng soil testing upang malaman kung gaano kalalim ang loose material. At kailangan talaga sila dito magtanim ng wood pile or ano pang diskarte na mas malakas ang pundasyon, no? Pundasyon ng kalsada na hindi naman siya landslide. Siguro pag ma-board pile na naman, may board pile, siguro pag may landslide na naman, siguradong gagalaw talaga ang lupa pag hindi makumpak hanggang sa ilalim. So gagalaw na naman, ang matira yung pinakamatigas sa ilalim. So kung mangyayaring mayroong board pile na ilagay at parang bridge ang mangyari dito, ganun pa rin ang matitira yung bridge, no? Yung lupa gagalaw talaga yon. So kailangan talaga itong isagad na parang bridge na struktura ang ilagay dito sa area na parang may loose material, no? Ganun ang mangyayari. So mga guys, i-video muna natin ang mga gutter dito, mga canals, upang makita natin ang sitwasyon kung gaano kalala ang nangyari sa loob o sa ilalim ng mga canals. Grabe talaga mga guys. Basag na basag. O yan, basag na basag. Kita nyo. Basag na basag. At saka hindi talaga na magagamit. Kailangan talaga to breaker lahat upang palitan, no? Wala na. Hindi natin alam kung gaano kalalim ito ang lupa na naging loose material. Grabe mga guys, no? So observe muna tayo sandali before tayo pupunta doon sa kabilang barangay upang makita natin ang sitwasyon dito doon kung nakapag-continue na ba sila sa pag-cutting sa mga lupa doon. Ganun pa rin ang sitwasyon natin dito sa Metro Cebu Expressway. Yun, nakatambay ang katambay ang mga equipment sila. So nga guys, sumuka natin pumunta doon sa kabila kung ano na ang sitwasyon sa project. Okay, so ito nakita nyo mga guys ngayon. Ganito sana kaganda ang kalsada kung hindi natamaan ng landslide, no? Plain na plain siya, maganda na magandang tingnan, maganda sa mata, at as in maganda pagkatrabaho. Kaso lang hindi natin nalaman na mayroon palang tahidya na tumama dito, at yun, hindi talaga nila masyado alam na mabigat na bigat yung lupa sa ilalim pag mabasa na ng ulan, no? So ganun ang nangyayari, at maganda talaga sana ang pagkatrabaho sa dito sa kalsada, no? So dito mga guys, makita natin doon sa unahan ang noon medyo malinis na dito, wala nang stockpile. Kita nyo dito malapit sa may gymnasium sa Katauan, barangay Katauan.
wala ng stockpile dito sa gym. Tingnan nyo, oh, yan, malinis na. Kita nyo. Ngayon mga guys, nandito na tayo ngayon malapit sa may barangay Pangdan, no? Makikita natin dito noon, wala pa ditong nakating kasi subject to ano pa, reconcile ang mga tao dito, no? Pero sa ngayon, makikita natin, mga guys, makikita natin na nakapag bawas sila ng lupa dito. Tingnan nyo mabuti. Dito ngayon guys ay binabawasan na nila ang lupa dito pala. Oh. Yun. No. Nabawasan na dito oh. So palagi ko hindi dito kasali sa suspension sa trabaho. Yun mga guys, dito tayo sa kabila ngayon. Yan, binabawasan na nila ang lupa dito mga guys. Kita nyo, yun. Yan. At saka yan, dito nagsimula na sila sa pagbawas. Kita nyo yan. Oh. So yun, baba tayo dito kunti. Okay. Yan, nagpagbawas sila dito. Ay. Yan, baba tayo ha. Yan, kita nyo. Oh. Nakapagbaba na sila dito ng lupa. Yan. Oh, kita nyo. Ha? Yan. Yan, nakapagbawas sila dito ng lupa. Okay. So, sana hindi to kasali dito sa suspension. So, next time tingnan natin mga guys kung patuloy ang trabaho nila dito. Tingnan natin sa next day. Oh. Sana makapunta tayo dito next time. So, yun, oh, kitang-kita dito mga guys, oh. Yan. Nakapagbawas sila ng mga lupa, no? Bababa muna tayo konti mga guys doon sa unahan upang makita natin sitwasyon dito malapit sa may paggawaan ng mga precast. Yan. Oh. Yan. Nandito na tayo sa malapit sa may Pangdan. Yan ang sitwasyon dito mga guys. So, ngayon nandito tayo ngayon sa may barangay Pangdan. Yan, makikita natin doon sa unahan. Yan ang direksyon ng kalsada na subject to cut for the future. So ngayon hindi pa nakakating, no? Hanggang dito lang tayo.